Dahil sa mga nakalap ni Christie na mga resibo na nagsasabing hindi isang Lea Calios at hindi land occupancy ang nagmay-ari ng lupa, agad na nagkasa ng entrapment ng NBI. Sa araw na ito, magbabayad si Christie ng hulog sa bahay na nagkakahalagang 25,000 pesos. Pero ang hindi alam ng taga-kolekta na proud member ng land occupancy, mukhang siya na ang magbabayad sa batas. Nang nagkaabutan na ng bayad, Biyaya, Tika po ha, tawagan ko lang si... tatawag. Ay, Pangilin na, kunin mo yung... Pakihawak mo muna. Ano pangalan niyo, ma'am? Jocelyn Marapo po. Entrapment operation to, National Bureau of Investigation, Cavite, North Opo. District Office. Ano to? Baka mo. Tika mo na, ma'am. Sige, sige. Tawagan mo yung Tama, tawagan tama, yung ano, si At Kwetoto. Saka si Ma'am Lia. Inform mo muna. Yung may-ari ng lupa. Okay, okay. Pwede ba, sir? Pwede ba? Makinig ka! Ikaw ay nais namin mapadig sa iyo yung karapatan, ha? Naaresto ka, in flagrante, At cellphone ko. tapos sa tanggapin ang mark money. At karapatan mo manahimik at magpasalita. Dahil lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin sa iyo sa hukuman. Naiintindihan mo ba ang karapatan mo? Opo. Kasi tatawag muna ako kay Sige, sige, Posas. Hindi mo ba kaya hawakan yan? Grabe kayo. Ma'am G, Kapal ng mukha mo. Grabe kayo. Malalampasan ko to. Tandaan mo yan. Mayroong nagmamay-ari. Hindi lang ito scam. nakapareham ng resibo si Jocelyn, isa sa mga kolektor ng bayad at miyembro ng grupong land occupancy. Wala akong masasabi, sir. Tumutulong lang ako sa tao. Yun lang ang alam kong ginagawa ko. Yung tagapagmana si Lia Calios, yun talaga ang hers ngayon. Di ako natatakot, sir, kasi totoo tong laban ko. May papilis to. Sir, kakahiya man ha. Buong kalupaan po kasi itong pinag-ano na namin eh. Pilipinas? Hindi ba masyado malaki yun? Malaki po talaga, kaso yan lang yun talaga po ang nakalagay sa titulo. Anong klaseng titulo po kaya ito? 4 na araw matapos ang pagkakaaresto kay Jocelyn, nagarap sa Resibo Studio sina Christie, kanyang asawa at 2 miyembro ng land occupancy. Sinubukan naming imbitakan ang kanilang sinasabing leader na si Lea Calios, pero 2 kawani ng grupo ang dumalo upang magbigay ng panig. Si Christie, handang-handa na ipakita ang kanyang mga resibo. Tungkol doon sa Certificate of Land of Occupancy, ito po yung binigay niyo sa akin, hindi po ba? So, nakalagay nga po dito, ang sabi niyo nga is covered siya ng 8037 na title. Tama. Tama po. Tama. Una po, tinignan ko sa LRA, walang 8037 na title at hindi rin po, at wala rin pong pangalan na doon, Fortunato Santiago, sa record ng, ng Register of Deeds, RD. Pero ang land occupancy, aba, ready din. So hindi po ito kumpanya, hindi pribadong sektor, ito pa NGO. Hindi po. Ay ano ho? Ang may-ari ng buong Pilipinas nga si Ma'am Lea Calios, siya ang nagbigay ng karapatan sa land occupancy para makatira sila sa bahay. Lea Calios. Yan ho Oo, yung, totoo, yan ho yung Administrator. head ninyo. Oo, sir. Siya ho may-ari ng Opo, buong Pilipinas. opo. Tama, sir. Parang mahirap pong paniwalaan yun. Mahirap Paano- paniwalaan. Ang Pilipinas ay private property. Ha? Private property, hindi government property. Oh, ganun ho. Sige. Totoo. Itong approved plan na to, nga plan lot 1, nagapakita to nga ito sakop dito sa titulo na to. Nga, Ito ho, saan ho yung nasasakupan? Yung pag-aari daw ho. Ito. Oo, Ganun. oo. Saan lugar ho ito? Ang sa pagkaalam ko lang, Island Sa of Luzon, Province of Rizal. Yun. Rizal ho ito, Municipality of Parañaque. Nang magkainitan na, nagbebenta raw po kayo ng mga property na hindi raw po sa inyo at pagmamay-ari po ito ng iba. Totoo po ba yun? Hindi po. Yung mga bakante na ito, ma'am, Mga wala nang kinuha nyo nakatira. ho, pinasok nyo ho. Pinasok nga namin dahil... Hindi ho ba illegal din ho yun? Hindi po. Yung may Bakit ho? papel, may papel naman kami po. Bakante lang talaga ang pinasok namin. Pinagkukuha. Isa na sila sa nakiusap sa amin na bigyan sila ng lupa. Sila pang may utang, sila pang nagdala ng NBI sa amin. Hindi Sabi naman ko lang sa'yo, yun. patunayan mo na utang yun, ha? Ipakita mo sa akin yung Totoo naman, Patunayan mo. utang nyo yun Ipakita sa mo grupo. sa akin yung sulat na Utang nyo yun, ko. utang nyo yun, Pakita mo. mali yung mga ano nila eh. Mga Hindi mo ba yung sulat alam? nila. Dali. Utang po ninyo yun sa amin. Nagpasya ang mga partido na idinig na lang sa korte ang kaso laban sa naarestong miyembro ng land occupancy.
sinamahan ako ng isa sa di umano'y inagawa ng bahay ng land occupancy. Pasensya na po kayo sa abala. Sa GMA po kami, si Emil Sumangil po. Pwede ho ba ako makipag-usap, mami? Nais ko lamang humakuha yung panig ninyo at meron lang hong ipinasok sa amin reklamo tungkol dito sa bahay na ito. Ang sabi hindi raw sa inyo yung bahay. Ano ba totoo dyan? Sa amin po, may papel na po kami kaya si Ma'am Lia po ang nag-ano sa amin dito. Oho. Inilapit din ng resibo sa Land Registration Authority sa Cavite kung talagang kay Lea Calios nakapangalan ng titulo ng lupa na hinulugan ni Christy. Amin pong mapapatunayan na sa amin pong database, yung pong pinakita sa amin na title number ay meron pong ibang nagmamay-ari at hindi po nakapangalan kay Lea Calios. Ngayon pa lang namin narinig itong grupong land of occupancy na ito. Kaya nga nagpa-unlock din kami na magpa-interview na rin. Isa na rin pagkakataon para hindi lang kami yung ma-informed, kumbaga mapabulaanan na rin yung mga susunod pang mga pwede nilang mabiktima sa ganitong transaksyon. Sa halos 3 buwang pagtutok ng resibo, nilinaw ng mga ahensya ng gobyerno ang 3 bagay. Base sa LRA, hindi lehitimo ang mga paniniwala at mga papeles na ginamit ng grupo sa pagbebenta ng bahay at lupa. Hindi raw sila otorisadong magbenta ng anumang lupain o bahay. At higit sa lahat, walang nagmamay-ari sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel